Congratulations. So far, so good. So good, so clean. Parang iba yun. Pero eto, solid pa rin yung 13 brave senators. Hindi po nila natakot kasi ano po, binibigyan ng mga alok. Posibleng may alok pa nga daw sa mga ilan-ilan na maleta. Pero ang higit sa lahat, yung pananakot. Yung pananakot ni Boying hindi umubra. Pero ito ang catch. Hanggang kailan kaya? Ito po, pag-uusapan natin ha. Senator Bato, the shooting incident, and si Director Matibag also said you should be held accountable. Your reaction to all these? Okay. Hindi pa naman ako SP, pinagre-resign na ako eh. Buong buhay ko naman ganun eh, 'di ba? So certain people are called for the job. So even before I took office as Senate President, tinanong ko sa 12 bakit ako. And may reason kung bakit ako. Maybe because I was there during the time of crisis. You remember nung pandemic, nag-break ang Senate, 'di ba? Ang House, mas marami kami. Gusto nila mag-break kami. Sabi ko hindi pwede. Alam mo, so far ang galing nito ni Senate President Cayetano. Ewan ko sa inyo kung anong tingin ninyo, pero mapapansin ninyo, tuloy-tuloy. Ang daming ang problema ngayon ng Senado, pero tinuloy pa rin at sisimulan na itong impeachment. So hindi sila no excuses. Naaalala nyo panahon ni Tito Soto, ang daming excuses. Hindi sila pumapasok, hindi nagko-convene, in short, parang walang gobyerno. Sarado. Walang Senado. Ito, forthwith. Yan yung sinasabi. Forthwith. Despite all the challenges ng Senado, and ang ganda talaga ng pagkakahawak niya. Kailangan natin protektahan. Ito si SP Cayetano. Kailangan makita nila may gobyerno. Konti na lang siguro tayo dito. I don't blame naman yung mga nagsuggest sa akin Wednesday night na wala daw pasok the next day, Thursday, at i-cancel lahat. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. Ayun, kahit nagkakagulo, di ba? Pasok! Nakita naman natin yan. Nagsasabi na siya ng totoo, tuloy-tuloy. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Ay, ang sakit nun, matibag. Pinarininggan ka. Hindi nyo natibag ang Senado. Alam nyo kung sino ang natibag ni Matibag? Ang Malacanang. Bakit natibag ni Matibag ang Malacanang? Failure di ba? Ako man ay hindi sang-ayon sa ginawa ni Torre at hindi rin ako sang-ayon sa ginagawa ni Matibag. Pero at least si Torre, hindi failure. Eto, illegal lang failure pa. Ay sos. Inaano ko lang yung sinasabi ni Cayetano Yan ay talagang patama. Natibag ka. Natibag ang Malacanang dahil kay Matibag. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Ang sakit So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or... Alam nyo kung si Tito Soto ang nandiyan dyan? Puro kababuyan. Alam mo, ang ganda ng nangyari. Ito, masasabi ko lang sa inyo. Ang ganda ng nangyari sa Senado ngayon. Alam nyo ang blessing in disguise dyan na discover natin na hati ang deputy sa Dicolor. Kumbaga, nahati na talaga. Meron nagpapanggap before Yung sumasayaw sa gitna. Yan ang ayoko. Mabuti pa yung todo ka sa Bongbong Marcos. Kung gusto mo sa maleta, doon ka kila Bongbong Marcos, doon ka kay Tambaluslos. Kayong mga gustong masolusyonan yung mastermind patungkol sa maleta, dito kayo. Ganun lang yun. Yung iba kasi sumasayaw. Parang gusto sa maleta, pero gusto rin na parang malinis. Ayoko ng ganun. Ngayon, nalinyahan. Alam nyo na sino ang gustong kumampi sa maleta. Kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. Anong ibig niya? Ang ganda ng sinabi niya. Sana, pag napalitan ako, hindi matibag ang Senado. Dalawang meaning yan. Yung hindi sila matibag, hindi masira, hindi magiba, at hindi mapilipit ang liig ni matibag yung mga senador. Kasi pilit na, parang gustong gawing robot ni matibag itong Senado. Gusto maging sunod-sunuran. Yung po ibig sabihin. Pero, nung panahon ni Cayetano, hindi sila na matibag. Hindi nila kaya, may sariling isip kasi itong mga to. Yun ang difference nung panahon nila Tito Soto. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying Yan ito ang ganda no. Ito, napaka-importante nito. We are the last defense sa charter change. Napaka-importante. We are the last defense sa corruption. This is about yung maleta. We are the last defense sa pagyurak ng ating soberanya. Yung
galaw ng ICC sa ating bansa. Isa-isahin po natin. Ako po, hindi ako naniniwala bakit gustong-gusto nilang makuha ang mayorya sa Senado because of the impeachment. Ako hindi po ako naniniwala doon. Kasi sa impeachment, kahit absent si Bato, kahit hindi bumoto yung mga Duterte Black, ang kailangang boto para makonvict at ma-impeach si BP Sara ay 16 votes. So hindi nila kailangan bumoto. Yung tumahimik nga lang sila, absent lang sila, hindi may impeach si Sara. Nakukuha nyo? Kailangan makabuo ng 16. Okay? So wala po sa 16 ng problema, wala po sa impeachment. Ang issue po dito, yung maleta. Kasi po yung maleta, pag nabuksan po ang blue ribbon, diyan sila magkakaproblema. Wala namang ituturo dyan eh. Lahat naman po ang itinuturong mastermind, si Bongbong Marcos at saka si Tambaluslos. Kaya kita nyo, ako saludo ako dito ha. Una, saludo ako sa lahat nitong 13 brave na senador. Pero saludo ako dito kay Cayetano, saludo ako kay Chis Escudero at saludo ako kay Bato. Bakit kanyo? Dahil nanindigan po si Cayetano. At alam din natin, nanindigan si Chis Escudero. Kasi si Chis Escudero ang chinichismis ngayon. Ang daming pakawala, pati mainstream media. Kilalang mainstream media, pero alam naman natin kung sino handler. Oligarch. Alam natin itong mga mainstream media. Sinisiraan si Chis Escudero na hinihingi daw ang pagiging Senate President at babaliktad siya. Hindi po totoo yun. Sasabihin ko sa inyo, hindi totoo. At so far, yung nabalitaan natin, parang totoo. Unless bumaliktad nga si Chis. Pero sa ngayon, hindi po bumabaliktad si Chis. Alam nyo kung bakit? Gusto siyang pabaligtarin. Hindi kayang pilipitin yung leeg ni Chis. Kasi alam nila, yan po ang isang magsisiwalat ng kalokohan ni Martin Romualdez. At pag siniwalat niya ang kalokohan ni Martin Romualdez, ituturo si Bongbong Marcos. Nakukuha nyo? Hindi bumaligtad. Tinakot ni Boying, hindi bumaligtad. Kaya saludo tayo dyan. Marami pong, 3 po silang kakasuhan dyan. Kaya protektahan po natin. Hindi po dahil sa kampi tayo sa kanila. Pero alam naman natin ngayon, ang kinakasuhan, ang kinukulong, katulad ni PRRD, katulad nitong Sergeant at Arms, siya pa ang pinapasuspinde. Kahit si Pastor Kibuloy, na-experience namin yan. Pagka hindi kayang pilipitin ang iyong leeg, kung hindi ka himod puwet, katulad ni Pastor Kibuloy, talagang kakasuhan ka. Kaya nga, salute ako dito. Yan po ang galawang ngayong naririnig natin. Ngayon, hindi nila na-control, hindi nila na takot si Chis Escudero, sinisiraan sa mainstream media. Fake news ang habol. Huwag po kayo maniniwala doon. Tuloy-tuloy po ang laban na ito. Dahil susi po dito si Chis. Maituturo. Maniwala kayo, antayin ninyo. Maituturo dito. Bukod kay Martin, si Bongbong Marcos. We, the Senate, but leadership matters, di ba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign, di ba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Isa pa, bukod sa may imbestigahan yung maleta dyan sa Blue Ribbon, paghawak nila ang majority, yung charter change na sinasabi. Ito si Bongbong Marcos kailangan niyang manatili sa pwesto. Or kung hindi siya mananatili sa pwesto, yung himod puwet ang papalit. Kasi pagka hindi, malamang-lamang mamamatay na si Bongbong Marcos sa kulungan. Chances are, talaga namang ang dami pong ebidensya matuturo si Bongbong. And possibly, yung kanilang buong pamilya. Baka nga pati si Lisa, pati si Sandro. Yan po ang sinasabi ngayon. Kaya they will do everything na hindi makaupo si Sara. Kaya nga ito charter change. Gusto pang palitan na naman ang batas. Yan yung sinasabi natin na last defense. Kaya po mga kababayan, ako po ay lumalapit po sa inyo. Ito pong hindi paglipat ni Chis, nitong si Jinggoy o si Villanueva, yung mga nililigawan, yung mga tinatakot, wag na po tayong maghiwa-hiwalay patungkol dito. Suportahan na natin. Dahil ang atake sa kanila is attack against Sara. Yun po ang nakapaloob dyan. Yes, salute ako sa inyo mga lahat ng 13 brave senators. But especially dito sa 3 na ito na talaga namang sinasakripisyo. Alam natin kakasuhan. Pero di bali nang makasuhan kayo ngayon kesa naman singilin kayo ng taong bayan pagkaupo ni BP Sara dahil kayo ay hindi nanindigan. Di ba? So, kung mamato ako dito, batuhin niyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako na mato eh. The one who takes, you take responsibility for your action. So, I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung, yung hinuli
Sa loob ng Senado hinuli yun, ha? Until this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw nasa GSIS, wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo there's a lying all over going around. If they can lie with that simple thing, 'di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Dito muna tayo, okay? Huli na. Positibo sa paraffin test itong driver. Delima, ano ka pa? Itong driver na sinasabi, pinagtatanggol mo pa na ang sinisisi mo pa mga senador. Positive sa paraffin test. Anong ibig sabihin? Nagpaputok driver. Akala ko ba wala kayong baril? Akala ko ba driver lang? Mas lalong sabit si Matibag dito. Dapat lalong suspindihin ni Boyet. Akalain mo, driver may hawak na baril? May lisensya ba yun? Ang higpit ng lisensya sa baril. Tanungin ko kayo, may lisensya ba yun? Pangalawa, bakit driver? May hawak na armas sa loob ng Senado na huli. Hindi po sa GSIS. Sinungaling po si Matibag ayon kay Cayetano. Sa loob ng Senado. Isipin mo yan. Halimbawa, ako may hawak na baril sa Senado. Okay ba yun? Sabihin, hindi ba naman yun NBI yun? Hindi po NBI. Galing ka Matibag mismo. Driver. Hindi po ni Delima. Driver ng NBI. Naiintindihan. So, anong gagawin ng Sergeant at Arms? They will protect Senate. Kita mo? Si Boying. Kaya ako naniniwala ako, utos ng presidente yan. Bakit hindi sinususpindi ni Boying? Kung hindi utos ng presidente yan, dapat yan ang sinususpindi nyo. Anong klase yan si Matibag? Magpapaputok driver niya? Driver ng NBI? Tapos walang gagawin ng Pangulo? Kaya walang ginagawa ang Pangulo? Kasabwat? Testing nila yung Senado. Unfortunately, dati, maraming nag-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, yung Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, di ba? In the past, pagka inatak ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, algorithm at political bias na. That's what's sad about it, no? All the evidence is there. I mean, it's beyond our control na, like sa inyo, di ba? Pag dumating na sa editor, dumating na sa final, dumating sa live interviews, hindi nyo kontrolado lahat yon. Pero yung personal experience nyo at personal testimony nyo, meaning, pag tinanong kayo ng kapatid nyo, anak nyo, pag uwi nyo, ano ba talaga nangyari? Eyewitness din kayo di ba? So, yun din ang ano ko sa inyo. Yung sabihin ni Cayetano dito, alam nyo naman media anong totoong nangyari. Yung iba siguro, hindi ko kayo masisi dahil meron kayong editor, tataas yan kasi alam nyo, ito ang pinagkaiba sa media. Pag kayong media bayad, at sinasabi rin ni Marcoleta rin, bayad tong mga media. Kahit anong kuha nila, kahit anong na-experience nila, pagbato doon sa kanilang opisina, pag ayaw i-release ng kanilang amo, hindi yun marirelease. Pag ayaw i-release ng kanilang editor, hindi yun marirelease. Kaya dyan po lamag ang vloggers. Kaya, I'm again, suggesting, pagka may mga critical na ganyan, magpapasok kayo ng vlogger na magla-live. Kasi yung mga vlogger, wala pong boss yan. Na pag nakita namin, pag natamaan ng camera, yun na yun. Hindi kailangan sasabihin, ay pwede ba ito i-post? Walang ganun-ganun. Totoo po yan. Alam nyo na experience ko yan at that time na hindi pa wanted si DG Bantag. Ini-interview namin, may kasama kaming media. Tapos isa sa pinakasikat na media, dalawa sila pinakasikat na media, mainstream media, nagtanong sa kanya. Alam mo, sinagot niya. Sabi niya, sapul interview kayo ng interview, hindi nyo naman nilalabas yung sagot ko. Bakit? Pagdating sa taas, nire-reject. Bakit? Tatama sa gobyerno Nakuha nyo? Hindi sa vlogger. Pag nagtanong ang vlogger, pagsagot, pasok agad. Bakit? Live. Hindi kami sunod. Hindi po kami pasahod ng kung sino man. Naiintindihan po nyo. Kaya ang mainstream media galit. Kaya si Matibag ayaw din sa mainstream media. Kasi hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng takutin, hindi mo pwedeng lagyan. Kung eyewitness kayo and you think I did wrong, I won't take it against you for calling for the resignation. But if you're telling me na kontrolado ko yung NBI, so dun sa nagsabing scripted, di ba? Ang galing ko naman na pati NBI is under my command pala. There's no reason to di ba? Many of those who are calling for my resignation are political operators dati na silang may meaning, nung nasa DFA ako, resign Alan. Nung nasa Speaker's Office ako, resign Alan. Nung Minority Leader ako, resign Alan. Nag-echo lang ngayon dahil nga sa mga pangyayari. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control. The only thing I promise the 13 is I follow God, di ba? And following God is easy if you know exactly what He's telling you to do, di ba?
Pero if you have 5 decisions to make and all of them are godly decisions, hindi madali mag-discern na ano ba dapat gawin. So for example, as long as I tell the truth, that's godly, di ba? But do I extend a friendly hand in friendship, di ba? Do I tell everyone, let's work together? Or do I pound the table muna para alam nilang hindi pwedeng ganito yung Senate? Those are everyday decisions that needs wisdom. And I'm not claiming to have all the wisdom, di ba?